Sa Horn of Africa, nagkita ang Foreign Minister ng Somalia at si Masad Bulos, Senior Advisor ni Pangulong Trump sa Arab and African Affairs sa Cairo. Binibigyang diin ng Mogadishu ang relasyon nito sa Washington sa sensitibong panahon para sa Horn of Africa. Kinilala na ng Israel ang Somaliland bilang malayang estado, habang patuloy namang sinusuportahan ng Administrasyong Trump ang teritorial na integridad ng Somalia. Para sa Somaliland, ang tanong ay kung ang pagpupulong ay nagpapalakas lang ng posisyon ng US o tanda ng bagong pagsisikap ng Amerika na pigilan ang kanilang kampanya para sa mas malawak na pagkilala. Kasama natin ngayon si Said Ibrahim, editor ng Somaliland Chronicle, para pag-usapan ito. Said, salamat sa pagsama sa I24 News English ngayon. Paano tinitingnan ng Somaliland ang pagpupulong ng Foreign Minister ng Somalia at Masad Bulo? Anong pananaw ang maibabahagi mo? May ilang bagay dito, alam mo, at naipaliwanag mo ito ng maayos. Ngayon, gumagastos ang Somalia ng malaking perang dinito kayang gastusin para sa lobbying efforts. At gaano man kahalaga si Ginoong Bolos sa kasamaang palad, hindi siya si Marco Rubio. At yun na ang pinakamataas na opisyal sa Washington na kayang lapitan ng pamahalaan ng Somalia. Kumbaga, halos masalubong lang nila sa gilid ng isang pagpupulong. Kaya sa totoo lang, mas parang photo op lang ito kaysa sa anumang mahalagang usapan. Ngayon, upang malaman kung ano na ang tingin ng Estados Unidos, lalo na ni Pangulong Trump sa Somalia, gumamit siya, alam mo na, ng mga salitang hindi maganda na sa kasamaang palad. Kabilang dito, ang pagtawag na ito ay isang fourth world country at na hindi pa nga daw ito isang bansa. Kaya ang nangyayari ngayon ay, ang pinagmumulan ng pondo para sa Somalia, kapwa sa anyo ng tulong at pondo para sa peacekeeping, kung saan ang Estados Unidos ang naging pinakamalaking tagapagbigay, ay parehong epektibong natigil. Kaya ginagawa ng Somalia ang lahat ng makakayalito para muling mabuksan ang daluyan ng pondo, para muling makuha ang pabor ni Ginoong Trump. Pero masasabi kong masyado pang maaga at tiyak na hindi ito nangangahulugan na alam mo na ang Estados Unidos ay nasa ibang direksyon na ngayon pagdating sa Somalia. Kung tutuusin, ito ay isang anyo ng desperasyong nagkukubli bilang diplomasya. Noong nakaraang linggo, binigyang pansin at kinondena ng Embahada ng US sa Somalia ang ilang sundalong Somali na nakasuot ng uniforme na tinatapakan at nilalapastangan ang bandila ng Amerika. Dapat bang muling pag-isipan ng US ang relasyon nito sa militar ng Somalia kung ang mga lalaking ito ay tunay na sundalo, bagamat hindi pa opisyal na kumpirmado? Kaya sa totoo lang, nangyari na ito. At pagdating sa Ministry of Defense ng Somalia, gumawa sila ng damage control at sinabi nilang ikinulong nila ang 4 na sundalo. Kumpirmado na ito ngayon. 2 sa kanila ay menor de edad pa. Sa edad na, sa tingin ko, 15 o 16. Iyan ay ibang usapin na hindi na natin papasukin, kaya may ilang bagay na nangyayari. Sa Somalia, binabaan ng Estados Unidos ang antas ng embahada. Walang itinalagang ambassador at charged affairs lang ang mayroon sila. Kaya hindi na katulad ng dati ang relasyon kung ikukumpara mo nung panahon ni na Hillary Clinton at ng administrasyon ni Biden, kumbaga. Si Ginoong Trump, alam mo, sa kabutihang palad ay nakita niya na ang kaso ng Somalia ay medyo walang pag-asa at ang pagbuhos ng ilang milyong dolyar ng pera ng mga nagbabayad ng buwis ay hindi talaga kayang panatilihin. Yung insidente na tinapakan ng mga sundalo ang watawat ng US, ang bandila ay nangyari mismo pagkatapos i-anunsyo ng US na aalisin na nila ang pondo para sa peacekeeping mission ng African Union. Mga 12,000 na dayuhang tropa mula Ethiopia, Uganda at Burundi ang nakaistasyon sa Mogadishu at iba't ibang bahagi ng Somalia, alam mo, para subukang pigilan na masakop ito ng Al-Shabaab. Nang nalaman ng lahat at naging publiko ang balita, ang naging tugon ay yaong aksyon na alam mo, pagtapak sa bandila ng US. Sa hinaharap, tatanggapin ba ng Somaliland ang malaking pakikipag-partner sa seguridad ng Amerika kahit walang formal na pagkilala mula sa Estados Unidos? Ang pagkilala na ba ngayon ang minimum na kailangan para sa anumang ugnayang pangdepensa? Depende, napaka-interesanting tanong dahil tinaasa na talaga ng Israel ang pusta, tama? Ngayon na ang Somaliland ay kinikilala na bilang isang bansa ng isang miyembro ng United Nations at ito ay isang ganap na diplomatikong pagkilala. Malinaw na binago nito ang pagtataya. Ngayon, tila nakikipagtulungan na ang Estados Unidos sa Somaliland sa ilang bagay.
Nagkaroon sila ng mga mataas na opisyal tulad ng AFRICOM Commander. Parehong ang dating at ang bagong commander nakakaupo pa lang ay parehong bumisita sa Somaliland. At isang lugar na paulit-ulit na lumalabas sa balita ay ang base sa Berbera na pinaupahan sa mga Emirati. Ngayon, ang base na ito ay sumasailalim sa malaking pagbabago sa infrastruktura at iba pang mga bagay. Nagpadapag pa ang Estados Unidos ng malalaking eroplanong militar. Sabi ng ilan, sinusubukan daw ang runway. Marami sa mga bagay na ito ay hindi naman, alam mo na, pampubliko, pero nakikita nating lahat ang mga larawan. Kaya hindi pa rin tiyak kung papayag ang Somaliland sa anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. At muli, tandaan, ang mga Houthi ay nagbabanta ngayon na isara ang Bab el-Mandeb, na sa madaling salita ay halos sumasakal sa malaking porsyento ng pandaigdigang kalakalan. Kaya ibig ko sabihin, ito ay isang interesting na tanong at talagang magiging interesado ako malaman kung paano ito tinitingnan ng gobyerno. Sa tingin ko, mahirap itong ipaliwanag o ibenta sa publiko. Dahil na yon kinikilalang bansa na ang Somaliland, siguradong itatanong nila kung ano ang kapalit kung papasok sila sa security partnership na mas nakikinabang ang Estados Unidos kaysa Somaliland. Kaya tingnan natin kung paano ito mangyayari. Gagawin natin yan. Said Ibrahim, editor ng Somaliland Chronicle, salamat sa pagsama sa amin sa I24 News English. Pinahalagahan namin ito. Sa Horn of Africa pa rin tayo, mukhang bumabalik ang Somali piracy. 7 hinihinalang pirata ang napaulat na sumamsam sa tanker na Asana na nakarehistro sa Tanzania matapos itong umalis sa Mukalla, Yemen at maglayag sa Gulf of Aden papuntang Portland. Pinaniniwala ang hawak na yan ng barko malapit sa Kalula, sa rehiyong Bari sa Hilagang Silangang Somalia. Di pa malinaw kung ilan ang tripulante, ano ang nasyonalidad nila o kung may nasaktan.